Resulting in multiple homicide and multiple serious physical injuries with damage to properties ang kasong isinampa kay Adolfo Abcede. Patuloy naman ang paghingi ng tawad ni Abcede sa mga kamag-anak ng biktima. Hindi rin naman daw niya gusto ang nangyari. Nagmagandang loob lang daw siya na ihatid ang mga biktima. Bukod sa 7 namatay, inoobserbahan sa ospital ang 2 pang sakay ng SUV. Kasado na po ang pinal na plano at programa para sa inaugurasyon sa June 30. Aabot sa 2,000 pulis ang ipapakalat sa Quirino Grandstand. Narito ang report ni John Consulta. Dito lang po tayo. Dito lang tayo, dito lang. Base sa plano, manggagaling sa Times Street si President-elect Noynoy Aquino bago magtungo sa Quirino Grandstand para sa inauguration sa June 30. Halos tapos na raw ang speech ni President Noynoy na maaaring tumagal ng 8 minuto pataas na maglalaman ng hamon ni Aquino sa lahat para makiisa sa kanyang mga pagbabagong itutulak para sa bansa. Hindi siya magiging aloof na Pangulo, which is why napakahalagang bahagi yung inaugural concert at street party sa Quezon Memorial Circle. Kung doon nagwakas ang kanyang kampanya, doon na rin magsisimula ang panibagong hakbang ng pagiging niyang Pangulo. Aabot ang 2,000 pulis ang ipapakalat ng PNP sa Quirino Grandstand para matiyak ang seguridad ng okasyon. Ang lahat ng mga VIP, maliban sa mga head of state, isa sa ilalim sa mahigpit na security check. Itatalaga naman ang 600 police augmentation mula sa Region 3 at Region 4A para magbantay sa iba't ibang key installation sa Maynila. Doon sa mga bihikulo na magkakaroon ng access dito sa papunta ng grandstand, meron tayong mga color coding dyan. We will match that risk doon sa preparation na gagawin natin. Pagdating sa gagawing street party sa Quezon City Circle, magde-deploy ang NCRPO ng mga metal detector at mga pulis na nakasibilyan para mabantayan ang mga dadalo sa gagawing street party. Paalala naman ng NCRPO sa mga dadalo para maging maayos ang selebrasyon. Lahat ng pupunta rito, dapat wag tayong mag-iinom, wag tayong maging unruly. Lahat ay magsaya lang at makiisa. Kailangan mag-provide din tayo ng seguridad, hindi lamang para sa Pangulo, kundi para sa lahat. Para sa unang balita, John Consulta, reporting. At kaugnay ng nalalapit na inaugurasyon na yan, makakausap natin live dito sa studio si Police Superintendent Romel Miranda, tagapagsalita po ng NCRPO. Superintendent Miranda, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ivan. May mga natanggap na po tayong banta ng panggugulo o di kaya mga rally sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino? Sa mga threat po ng panggugulo, wala po tayong nare-receive sa ngayon, no? Direct or specific. Wala po yun. Yung pong sa rally, binavalidate pa po natin yung information, but I think most of the activities would be towards joining the inauguration and victory party in Quezon City. So, medyo for a change, wala po tayong inaasahang rally. So far, ano po? Opo. Bagamat wala po, siyempre pinaghahandaan din po natin yan. At kung meron man po, may nakatalaga na po tayong mga tao para mag-address po ng security concern para doon. Pero kung sakasakali nga pong may magsagawa ng may mga tinatawag silang lightning rally, yung mga biglaan po, hanggang saan ho sila makakaporma, Colonel? Hanggang doon po lang sa outside yung perimeter po ng in-establish po natin doon sa Quirino. Dahil siyempre po, seguridad po ng Pangulo ng Pilipinas yan, mahigpit po tayo dyan. Doon lang po, sa paglabas lang po ng perimeter doon sa Quirino Grandstand po. Bukod po sa puwersa ng NCRPO, meron po ba tayong mga augmentation forces, reinforcement mula sa ibang regional offices ng PNP? Meron po. Regions 3 and 4 po, magkakaroon po tayo ng konting augmentation dyan. At of course, yung po ating kapartner po sa NCRCom. Panghuli na lamang po, mensahe po sana sa publiko sa mga balak pumunta dito sa inaugurasyon ng ating bagong Pangulo. Opo, ito po ay isang napakamahalagang activity ng ating pong bansa. Sana po ay maki-join po tayo ng maayos. Huwag po tayo magbitbit ng mga bagay na pinagbabawal po natin. Especially po, nandun po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sir, welcome po lahat. Wala naman pong pipigilan na yung gusto lang makasaksi ng mahalagang araw na yon. Opo, lahat naman po ay welcome. Wala po tayong pipiliin doon. Police Superintendent Romel Miranda, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.
Makibalita na tayo sa showbiz. Iatid sa atin yan ang ating morning kachikahan na si Luan D. Luan. Thanks, Rhea. American actor and producer na si Bruce Willis, busy sa kanyang sideline ng vodka business. Nasa Poland ngayon ang diehard lead star para tumulong sa promotion ng isang vodka brand. Shareholder ang aktor ng kumpanyang may hawak ng nasabing product. Nag-tour pa siya sa loob ng factory kung saan ginagawa ang vodka. At bukod sa promotion, hands-on din siya sa design ng bote nito. Ilang sikat na names sa music scene nagsama-sama para sa isang benefit concert sa Nashville, Tennessee. Yan ang aking chika sa aking pagbabalik. Bansang Cambodia binigyan ng mahigit 250 military truck ng China. Bagong spy satellite inilunsad ng bansang Israel. At singer Lady Gaga nadapa sa Heathrow Airport. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.